The Pod Network Entertainment. Hello, everybody! Sorry, ang weirdo na ng pinag-uusapan namin before start namin tong recording na to. Kung nanonood kayo ng video, andito po ang aming guest host of Underpaid, writer and illustrator of Chopsticks ba? Pwede ko ba sabihin? Oo, pwede. Boy pa ba? Pwede. Writer na napakadaming best-selling comedy books like Suplado Tips. Ladies and gentlemen, Stanley Chi in the building. Hi guys. Stand-up comedian din pala. Putang ina, alam niyo na yan eh. Kumusta kayo? Hi, Andre. Nice one. Kamusta? Ang tawag doon, ang reason kung bakit nandito si Stan, kasi parati kami nagkikita, tapos gusto namin mag-guestan, tapos hindi natutuloy. Pero ngayon natutuloy na. Oo nga eh. Finally. Dati via Zoom lang eh. Oo nga eh. Ang corny kasi. Corny ng... actually, ayoko talagang gumawa ng episode kapag online. Oo. Kasi last week, technically, nag-skip tayo eh. Kasi wala kami mahanap na time, common time na mag-studio. Usually Reds time kasi ako, I'm available anytime. Walang nangyayari sa career ko. Minsan nga di ko na tinatanong yung availability niya. Parang full-time ka eh, di ba? Full-time na stand-up comedian full-time naman. Pumunta ako dito, anong ginagawa mo dito, Andren? Wala lang. Aircon. Pero ewan ko alam ng lahat, pero si Stan, isa sa mga pinaka-nauna rin na sumama sa stand-up comedy scene sa Pilipinas. Hindi namin sinasabing kami nagsimula nung industriya kasi baka sensitive topic yun ngayon. Hindi kami nagsimula. Pero nung pumasok ako, nandiyan na si Stan. So, matagal na kami nag-stand-up. Matagal na, Kailan ba yun, Stan? I started 2005. Ang tagal na nga. Tagal na. 2005 yata, yun ang pagkakalala ko kasi nag-open mic ako nun sa Makati. Pipers. Graduate lang ako ng high school nun. Ako din. Tapos after a few years, nagpunta pa ako ng ibang bansa para magtrabaho. Pagbalik ko, nag-stand up ako ulit. Ay, hindi ko alam yun. Okay. So, 05, nag-stand up ka na. Teka lang. We'll touch on a little bit of local stand-up comedy history right after. May OBB pa. May OBB. Yeah. Stupid song. Sobrang rusty eh. Ang ganda na ng momentum eh. Okay, OBB. Tanong ni Stan ko na daw yung team song natin, Andren. Gawin mo. Nainis na siya. This song sucks. Kasi ginawa niya once as a joke, tapos pinaulit-ulit ko every episode. Ngayon, si Redoliero, meron talk show. Si Redoliero. This song fucking sucks, dude. Ayoko na. Yan yung literal na tonality ng isang taong hindi masyadong binabayaran. Binila kita iced tea ngayon, ha? Oh, thank you na. Paano pag kunyari may bayad yung team song na yun? Paano makakantahin? Dude, magda-breakdance ako, magpa-pop-lock ako. Kasi iba yung may bayad, iba yung walang bayad. Oo nga, dude. Paano kunyari may bayad? Pare, kukuha ako. Meron talk show, si Redoliero. Para mas gusto ko yung walang bayad. Meron talk show. Mas raw eh. Mas raw yung walang bayad. Okay, teka. So, pinag-uusapan natin a little bit of comedy history here sa Pilipinas. So kung tutuusin, sobrang infant pa rin talaga ng industry. Kasi wala pang 20 years. Kung sabihin natin, gano'n kaya siya would you know kung anong talagang pinakasimulang starting point niya? Sa pagkakaalam ko, early 2000, it started when Rex Navarrete came to the Philippines. Okay. Tapos, pero nagkaroon ba na eksena after that? Or may mga nag-stand up after ba? that, may Tim, Alan, Mike eh. Si Tim and Alan, galing sa Amerika. Tapos, alam mo yung, naririnig mo ba yung comedy bar na Comfort Room? Oo. Yan nandun sila John Santos, sila Oli Carcamo. Yeah. Si Mike used to work there. And then he was doing open mic. Nandun din nag-open mic si Durf. Durf Ebrado. Ang gimmick pa, naalala ko yung sinabi ni Durf noon, nag-inquire siya kasi may kaibigan daw siya na gustong mag-stand up, paano mag-open mic. Pero siya yun. Si Durf nga pala, shoutout kay Durf. Meron siyang comedy special this Saturday, no? Sa Wicked Dogs. Oo. Ano yan eh? 1 hour special niya kasi pupunta na siya ng New York. Mag-New York comedian na siya. Basta October, nasa New York na siya. Sana. So pag nakita nyo siya sa October na naglalakad sa Makati or sa BGC, prank pala yun. Para makabenta ng ticket. Stab him if you see him. Batuan mo ng konti. Okay, so to clarify, no,
si Rex nag-perform dito around early 2000s. Tama. Yun yung time na nag-viral yung ano niya. Yung Marites and the Super Friends, di ba? Pero ang pinagpo-performan niya, pagdating niya dito, minsan mall. Di ba mga activity center? Alam ko parang nag-activity center siya isang beses. Napanood ko siya sa Dish, sa Rockwell. Okay. And then, alam ko parang yung mga nagpa-perform din siya sa Sanctum. Ganun. Okay. Alam ko si Mike nandun din dati. Tapos yung mga spoken word, gaganon din. Mga open mic, meron doon. Ano talaga? So, safe to say pa rin talaga. Sobrang bata pa rin na industriya. Kasi kung wala pang masyadong stability in stand-up nun, sabihin natin naging stable siya mga 05 na may parating may open mic na kahit sabihin mong once a week man lang, di ba? Pahirapan pa yung open mics noon. Hindi siya once a week, ganun? Once a week, pero hindi nagpupunta yung mga tao ron para makinig so same lang na pumating ako. Same lang na dumating ako. Yun. Minsan, naalala ko sa Pipers, nag-open mic kami ni Durf. May 2 nanood, lasing pa. Heckler pa. Sa quality crowd. May naaway kami. Parang sinisigawan kami nung audience. Yun, hindi ko makakalimutan yun eh. 2 lang kami nun. Grabe. Hindi ata sa Pipers nun. Yung dating Pipers, naging Toys. Nag-abutan ko yung Toys. Yun, yung Toys. Doon. Grabe yung Toys na yun. Pero, yung 05 scene, andun na si Tim Tayag, no? Tim Alan Mike yan. Si Alan Manalo, Mike Unson. So, meron ba silang paid shows? May ticketed shows sila? Or? Meron, sa Magnet Katipunan, naalala ko. Si Mike was doon performing yata nanood din si Trian tsaka si Ryan siguro. Si Mike was performing sa Pipers. Yun yung mga paid shows nila. Okay. And then, magkano ticket nun? 150, no? Mga ganun. Mga ganun, pare. Naabutan ko pa yun. May student price pa nga, 100 eh. 100? Di nga. Pre. Pag estudyante ka, mas mura. Tapos pag 150, mga ganun. Yung entrance sa 350, namamahalan na tayo. Ano yun? Parang meeting yun. Pag ginawa natin yun. Kasi, naalala ko, nung unang-unang show ko, Magnet din, pero sa BGC. Sa BGC. Pero maganda yung space. Like, ngayon, kung buhay pa yung space na yun, pwede talaga dun eh. Kasi may stage, isang line of eyeline lang, ang ganda. Yun yung sa hilera ng Nike, di ba, sa gilid. Oo nga, diba? Dun nga yun. Tapos ang take home natin nun, pag binigyan ka ng 250, masaya na tayo nun. Laki na nun kasi bawi na yung parking mo. Ang headliner, ang nakukuha niya 1,000 yata, 1,500. Sila team yun. Tapos parang inisip ko, puta, solid to, 1.5 isang show. Every show natin, showcase yan eh. Maraming comedians. So mag-show kami, minsan 10. Tapos, would say. Sabihin natin 8 to 10. Sabihin natin 11 kasi halftime show si JB. Magician. Diba? May magician pa kami. Tapos 250 yung ticket with free drink. So kakaltasan pa yun ng bar. So ang take home ng buong grupo per person 200. Tapos ang capacity siguro ng bar mga 180 ganun. Tapos ang pagkain natin lagi sisig. Na may kanin. Diba? Which is not bad Sa Spicy Fingers yung nilaga na kanin. Nilaga na taba. Sa conspiracy, ang pagkain natin, mamimili ka, sisig or tokwa. Tapos kanin, gano'n. And hulaan ko lang, walang pumili ng tokwa. The Biggie Boys. Wala ko, di ko pinili tokwa. Tapos yung TF mo, malamang babalik mo rin sa bar yun kasi pang-inom mo yun or mo. Pero gets ko yung, like, when you're starting out kayo, nung 2005, it wasn't about the money in the way na, parang validation na yun eh. Yung 250 na yun, fuck, binayaran ako dahil sa comedy. Actually, si Patrick mismo yung magasabi sa'yo. Nung pumasok ako 07, parang may 2007. Seminar pa, di ba? Parang may kayo, comedy workshop with Tim. Ni Alan. Alan. Tapos may isang slide, parang intro. Ako si Alan, credentials ko. And then yung slide after that is don't quit your job. Don't quit your day job. Nakalagay, don't quit your day job. Wala tayong, parang there's no money. Parang ganun. Parang sinasabi pa ni Tim na if you want to eat instant noodles for the rest of your life. Ganun. Practical advice, I would say. Tama naman. Can I ask a question, Stanley? Ano nangyari kay Alan Carrion? Umalis siya eh. Manalo. Okay, Alan Manalo. Bumalik siya. Bago na yung pangalan niya eh. Samson something na. Pare. Yun yung ginagamit niya sa Amerika ngayon. Samson Manalo yata. Dude, that rules.
Pare, oh. Bakit? Anong kaibahan? Hindi ko alam pero nag-rebrand siya Hindi na Alan Manalo Pero kilala rin ni Rex si Alan Tsaka si Tim parang kakilala sila. Nagka-jive sila sa eksena ron or... Sila yung mga magkakakilala na nasa Amerika, yung mga Pinoy. Okay. So yung mga early... ano talaga. Parang kung Junebert ka dito, pagpunta mo ng John Bert ka. Hindi, pero doon kasi... Doon kasi... Pero nag-establish siya ng Alan Manalo ron So ang weird na... Samson Manalo something. Basta pare, check it out pare. Iba na pangalan niya. Well, Alan kasi I wanna meet one of the pioneers, I guess. Chino ang nakakaalam. Nakakaalam. Okay. Well, tignan natin. Si Alan, actually, sila yung una talaga nagbigay ng comedy workshop sa amin. Pero as Comedy Cartel was running, umalis siya. I think baka may kailangan siyang i-handle sa States or kailangan niya mag-relocate and everything. Si Tim naman kasi mayaman yung family nila. Mayaman. Itong sinasabi ko if you want to pursue stand-up comedy, sabi ko kay Derf nun, tingnan mo yung mga kasabayan natin. May mga kaya lahat yan. Kaya nila kayang mag full-time. Yun yung practical advice lang. Kasi kung gagawin mong yung parang full-time job, medyo sa dami ng mga stand-up comedians, tapos kanya-kanyang niche market pa yan, medyo mahihirapan kang kumita ng pera, lalo na kung may pamilya ka. Oo. Kung may pamilya ka, mahirap talaga. Oo, di ba? Gusto ko nga i-establish na hindi mayaman yung mga komedyante. In a way na yung kinikita namin, dude, mambayad lang ng rental ko yun. Pero honestly, Andren, yung level mo, I feel like, mas maganda na siya noong time na, like mga siguro first 10 years ng career ko. Of course. Parang masaya na ako dun sa level na meron akong inuuwi na parang ka-level lang ng entry-level job ko. Parang ganun. And yun nga, to your point, na-enjoy ko yun. Kasi uuwi ako sa bahay ng parents ko, rent-free. May pagkain ako, libre kuryente and everything. Tsaka kung mas bata ka pa, eto wala pa kayong mga sakit-sakit. Si Derp nagme-maintenance. Nag-maintenance yung mga ibang comedians. Si Rems, di ba, meron siyang video kasama si Di ba maintenance yung kay Rems? Di ba? Pero tama. Wala pa kayong iniintindi mga ganon, di ba? So, kumbaga, pagka comedian ka, you really have to have a day job or parang negosyo or may parang backup plan ka. Yeah. Kasi hindi naman talaga mainstream ang stand-up comedy na ginagawa natin dito. Totoo. Diba? Kahit na pumunta ka sa Singapore, sa Malaysia, or sa Hong Kong, hindi siya ganun ka-mainstream. Kaya I think si Tim yung pinakauna nagkaroon din ng longevity sa simula. Most definitely si Tim yung pinakaunang nakita kong stand-up dito. Talaga ba? Sa Laugh-A-Palooza nga, he hosted it. And then you, Ryan, and Victor were there. In the commercial. Sa commercial. Yun nga Dati may Jack TV pa noon, di ba? May media support pa, no? Ngayon wala tayo at all, no? Meron naman. Ginigess ko naman yung mga comedians. Pero kundi yung level na tipo talagang citywide search for. Di ba mga ganun, di ba? Kasi back then, kung sa mga nakikinig or nanonood, may Jack TV pa noon. It's a cable channel. Love Jack Cable TV. Na puro comedy. Tapos yung local na show nila was the one with Dylan and yung Laugh-A-Palooza. Tama. Na local na pero even stand-up then, comedy search. nung nag-Laugh-A-Palooza sila, ang weird ng presentation kasi puro interviews lang, tas snippets lang nung sets. Hindi nila pinakita yung buong set. Ever. Hindi nila ipapakita yun kasi meron siyang mga palabas na kagaya ng Family Guy, American Dad, wrestling dun sa Jack TV dati yan The best para sa mga incel yung channel. Totoo, wala akong pinanood na iba kundi Jack TV. By the way, Dylan, first crush ko yun, dude. Hell yeah, dude. Dylan rules. Yung wrestling, doon ako nanonood dati. Di ba? So, tsaka pero doon ko na kasi nung pumasok ka, feeling mo talaga parang, pucha, eto na to, nasa TV ka, blah, blah, blah. Yun yung una naming experience. Kasi, una mong experience, Rush TV. Hindi, pero doon nag-stand up doon. Nag-Rush TV ako dahil sa org ko sa Lasal. Pero, nung nag-stand up ako, doon talaga yung parang, oh shit, parang nakikita kami sa TV parati pinapanood yung lahat ng mga kilala mong nanonood ng wrestling, mga kaibigan mo nanonood ng Jack TV, tapos andun ka. Yes. 'Di ba? Tapos 17, 18 lang ako noon Batang-bata sila, di pa graduate. Tinanong ko nga dati si Victor
Victor, meron ba nakakilala sa'yo pagka, dahil nag-champion ka sa Lafapalooza? Sabi niya, meron dati sa LRT. Sumakay sa LRT, parang tinawag siyang, uy, Jack TV, parang gano'n. Ako parang isa or dalawang beses lang sa Lasal. Apart from my circle of friends. Hindi ka pa nung graduate ngayon, overweight ka. Umus ka na nga dito. Paka-productive ng discussion namin dito. Teka, so, kontuwa siya, parang gago. Hinihila ko pa, hinihila siya. Nung narinig ko yung graduate, anong nag-revive sa graduate? Sorry. Tapos yung pag-execute pa napaka-classic No? Ngayon, di ka lang graduate, overweight ka. Stand-up pare, stand-up delivery pare. Hoy Andren, sa totoo lang, eto for the record, natutuwa ako sa progress na ginawa ni Red. Siya talaga yung masasabi kong pinakasikat na stand-up comedian sa Pilipinas ngayon. I agree. Na joke. And natutuwa ako. Alex. I would say Alex. Pare, hindi ako Billboard levels. Magkaiba kayo ng market. I think younger people overall. Pero younger people, I would say younger people. Hindi ko lang sinasabi yun kasi kasama ako sa show na to. Kasi kasi nagawa ni Red na yung tamang target market. Okay. Yung paying crowd. Yeah. Yun na nakakilala sa'yo. Yung mga mahilig talaga sa stand-up. Pero kung overall popularity, si Alex talaga, I would say. No. Bigyan nyo na, pare. Pucha, wala naman akong Billboard, pare. Hindi man ako nag-host ng TV show sa TV5. Hindi ako mainstay. Lahat ng makatrabaho ko sa industriya, pag kunwari, nag-film ako, nag-TV ako, parati yung sabihin, di ba? Bakit ba kasama mo si Alex? So, talagang Alex pa rin talaga. Dude, ano ka ba, Red? Meron ka commercial sa Goldilocks nun? Meron rin ba si Alex? Hindi naman as Red Oliero yun, pare. Kung makita nyo, meron siya. Pero ito, hulaan nyo lang yung plain lane ni Red doon. Magkaiba kasi yung market ninyo. Tama naman. Di ba? Yeah. Ikaw ang market mo, tama yung target market mo eh. Yes. Yung target market niya, masa level. I think doon ako proud eh. Diba? Kasi parang nag-stick talaga. Kasi parang marami na nagsasabi sa akin, like even dati parang may Viva Management na tinry akong kunin. Tapos ang sabi nila is babaan ko daw yung comedy ko para marami daw makuha. Tapos ako parang sino ko mausap sa'yo, si Vincent o si Bal? Hindi ko yung sabihin. Lalaki, babae. Basta Del Rosario. Andun yata parehas eh. Insider showbiz. Andun yata parehas eh. Tapos, yun yung tip niya. I mean, para sa akin, dahil nga nanggagaling siya sa Viva mindset, tama naman siya. Kung talagang gusto kong kumuha ng market nila, ganun talaga. So, ang akin, hindi ko naman kaya gawin yun. Diba? Dahil, hindi kasi ikaw hindi yun siya authentic. Hindi siya ikaw mismo, diba? Mismo. And, ito ang advantage pagka meron kang backup plan. Yeah. You can do whatever you want as a comedian. Yeah. Hindi ka magko-compromise na kasi wala akong pera. Sige, gagawin ko to. Magubad ako sa Viva Max. Mismo. Diba? Yun ang advantage ko kasi suportado ako ng parents ko. Ako ba? Yeah. And alam niyan, putya, every time mag-gengge, gandun parents ko ever since. Ako, nakilala ko parents niya. Kasi natutuwa ako. Hanggang ngayon no? Nakakausap ko sila dati, di ba? Yun. So parang ako, kaya sinasabi ko sa mga tao, dati, resign kayo, blah, 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 ang foolish, di ba? Pero ngayon, sinasabi ko, kung may privilege kayo to pursue something you want, pwede mo siyang gawin eh. Tapos, dahil nga ikaw nagkaroon ka ng advantage in life to pursue what you want, now you can provide for people who are less. Diba? Ngayon, every time may show ako, meron ako 5-6 na opener. Diba? They get paid decently. Tama ba, Andren? Dude, sobra. Magkano binabayad niya sa inyo as opener? Hindi ko pwedeng sabihin, pero alam mo. Susulat mo na lang. Alam mo, sa underpaid, ginagawa ko yun. Pinapasulat ko. Grabe ka, talagang asking sweldo type. Pare, sinusulat nila. Hindi nila sinasabi, sinusulat nila. It rhymes with men 1,000. Depende. Pag maganda yung kita, syempre. Ang philosophy ko lang naman is, if there's money, it goes to the right people. Kung wala pera, wala nang babayad sa'yo. Red has always been fair. Hindi, ito ang maganda dyan, kung may headliner kayo na hindi madamot, di masaya lahat, di ba? Yeah, Parang, tas parati kaming may mentality na kapag maganda yung show, may bonus dapat. Kumbaga parang meron kaming minimum, tas merong bonus dapat na mangyayari. Kasi, parang ang weird na kakautin mo lahat ng na yun eh. Di ba? Hindi. Ano naman yung headliner, syempre,
automatic alam natin yun ang pinakamalaking kikita. Kasi siya yung draw, siya yung marketing pressure. Sa lahat halos lahat siya. Yeah. Yung mga openers, magpapakita kayo. Tapos you perform, di ba? Cargo na ng headliner yan kung may manood o wala. Yes, tama. I Responsibility mo yan. Of course. Yeah. Kaya nga, di ba? Kaya 'di ba ang headliner kinakabahan kung mapupuno niya yung venue o hindi. Dapat sila yung kabahan. Yun talaga yung meaning ng headline. Hindi lang dahil huli kayo. It's more of like talagang yung mukha mo yung nasa poster. Fine, granted yung iba openers nandun din. Pero ikaw yung main draw. Responsibility mo yun. Ikaw yung pinuntahan dyan eh. Hindi naman yung mga opener eh. Yes. Yung opener can invite 2 or 3 people. 'Di ba? Pero wag mong pilitin, wag mong i-pressure yung mga opener mo na, uy, dapat mapuno natin. Kundi ilagot hindi kayo. Hindi siya mag-work talaga kasi ikaw ang headline. Tapos putsa, pagdating sa hatian ng pera. 'Di ba? Pipilitin mo sila pero ano mo 'yun? Kaya nga 'di ba, minsan ng headliners, ito ginagawa dati nung sa pagka may kanya-kanyang show. Minsan meron kang nasa guest list na ka-ex deal mo sponsor natin 'yan. Tama. Pasok kayo, ganyan, sige. Kasi they help sa marketing, sa promotions o kaya nagbigay sa inyo ng mga merchandise para may suotin kayong lahat, 'di ba? Yun din. O 'di ba? Totoo, kasi kumbaga, yung headliner yung makakuha nun eh. Kasi siya yung pinakasikat dun eh, sa lineup na yun. Ganon. Kaya may Chicken Joy para ito si Andre. Kahit wala ako sa show. Kahit wala siya, papasok ko sa dressing rooms, kakainin yung Chicken Joy namin. Kapal lang mo. Wala, kinain ko na lang yung tira. Alam niya kasi parating siya yung pinaka-consistent kong binubok sila ni Alex. So, alam niya parating pasobra yung Chicken Joy. So, pag wala siya sa show. Yun ang isa pang puro legs yung natira eh. Para ito, yung para responsibilidad ng headliner, huwag mong gugutumin yung buong team. Putsa, bad trip. Yung opener, yung staff mo, di ba? Tumin mo, pati nga tubig eh. Toka minsan eh. Depende talaga sa Well, yun ang maganda kasi napag-uusapan na natin ngayon. Whereas dati nung nag-show tayo. Dati hindi natin alam yan eh. Wala namang sinasabi. Basta, ito 250. And parang natuto na tayo with good practices, I guess. Doon time na yun. Pero, teka, Stan, rewind lang natin ng konti. Kasi, interesting yung nauna ka sa akin sa stand-up, naalala ko. Tapos for a good period of time, nag-take time off ka sa stand-up. Tapos dun mo na-build talaga what I feel like, dun mo talaga na-build yung brand mo with yung underpaid, yung suplado tips, yung mga kung ano-anong. Ang laki ng fan base mo. Naalala ko, nagpakita ka sa PWR show. As pa lang ako nun, young boy pa lang ako nun, trainee, tumutulong-tulong lang ako nun. Tapos, kinausap mo ako. Tapos, may dalawang wrestler, nakalimutan ko sino. Paano mo kadali si Stanley Chi? Sabi ko, hindi kasama ko mag-stand-up dahil. Tapos, dumating si Jaco De Leon, tapos si Ramon Bautista, kinausap din lang ako. Paano mo kadali si Ramon Bautista? Paano mo kadali si ganyan-ganyan? Tapos parang na-realize ko okay, I think meron na nga talagang pangalan si Stan. Kasi, di ba, yun talaga yung doon mo malalaman na parang may tao nagpapa-autograph sa'yo, ganyan. Tapos sila yung performers dun sa show na yun. Feeling nila parang puta, pinanood tayo ni Stanley Chi. Parang feeling nila umangat-angat sila. Tapos nag-guest pa kayo sa isang show with sila, si Ramon tsaka si Jojo. Si Jojo. Ano kami? The Love Survivor? Para sa isang indie film na hindi naman namin napanood. Sinong gumawa? Si Rohit, yung nasa... si Rohit, Tarani. Yung nasa Fox, di ba? Yeah. Okay. Tapos wala. Si Rohit ang director noon. So pet project niya. Okay, hindi ko alam. Tapos, di ba, nagsalita pa kami ni Ramon, tapos magre-wrestling dapat kami, ganyan. Tapos pinasok namin si The Machine. Puta. Ikaw, kwento ko na lang. Kwento mo. Ang role ko, ang kwento kasi si Ramon, dun sa indie film, hindi na siya, wala na kumukuha sa kanya. Okay. Ako yung manager. Okay. So, pinungsoy ko siya. Tapos, really breaking dapat kailangan niya mag-wrestling. Alam mo sa kami nagpungsuyan? Saan? Sa isang beer house ata. Okay. Para sa bar sa BGC. Tapos daming location ng indie film na to. Sabi ko, bubuk kita mag-host. Akala niya mag-host siya sa wrestling. Okay. Hindi, magre-wrestling ka. Okay. Tag team tayo, ganyan. Tapos ang pangalan ng tag team namin, Double Dragon. Tama, yeah. Nalala ko to. Ang nilabas, si Machine, tsaka si Alisa. Si Bruno. Hindi, si Main Max ata. Hindi, si Bruno. Bruno ba yun? Parang tag team sila na dalawang host. Dalawang big guy. Tapos sabi ko, hindi ako pwede pala mag-wrestling ngayon kasi pangit sa feng shui eh. Tapos parang sa manager ako, naghanap kami ng audience na pwedeng mag-volunteer. Si Jojo yun. Tapos,
di nag-wrestling na. Ang ginawa kaagad ni Ramon, tinag niya si Jojo, tapos tumakbo na kami hanggang sa exit. Yun tapos inupakan si Jojo. Tapos nakakatawa, si Jojo kasi, hindi siya dumating early enough to rehearse. So, nag-worry yung mga tao backstage kung, ay shit, baka di siya marunong mag-sell, ganyan and everything. May bumulong kay machine. Sabi nila. Parang, hindi ko alam kung sino. Parang may parang wrestling vet doon or someone. Hindi, parang ganun yung sinabi. Parang, kung if you don't know how to do it and you're working with someone, you're gonna get exposed if you don't do it for real. Parang ganun. So, I think you gotta slam him for real. Yeah. Parang ganun. Pucha, sinlam nila ng totoo si Jojo. Tapos naalala ko backstage si Jojo. Nakaganon, no? Nahawakan yun na doon. Hindi naman siya nasabi. I think nawalan siya ng hangin. Para kasi kailangan niya uminom ko na yung move na yun eh. Masakit yun eh. Para kailangan niya uminom na alaksan nun. Pero hindi siya umiinom. Ganun lang siya eh. Parang tinatry niya yung catching. Tapos kami ni Monra, nakangiti na kami. Kumakain kami sa naalala ko, Indonesian restaurant. Kumakain kami ng fried rice. Nakakatawa talaga. Tapos, sinaktan talaga siya ng solid. Kasi kailangan talaga ng ganun. So, yun, yung mga ganong klaseng si Stan, kahit wala siya sa stand-up scene, nagkaka-crosspaths kami parati. Yung Suplado Tips, that was a big book. Man. It was everywhere, dude. Yeah. Ang daming So, anong battle plan? Umalis ka sa stand-up comedy, tapos, naisip mo ba yung gagawin? Yeah, I can learn about branding. Ano bang ginawa mo? Hindi naman ako umalis. Kasi, nag-end yung contract ko sa Comedy Cartel, di ba? Wala akong mapag-performan na lugar. Kasi nga, yung stand-up dito, very, batang-bata pa eh. Sobra. Pag in-explain ko, dati naalala ko, may kinakausap akong, venue. Yung kausap ko, parang manager na, parang medyo tambay-tambay lang na Tapos Santo? Sa may Intramuros. Tapos nagsusulat lang siya sa logbook ko. Ano yung sinasabi ko, sinusulat lang niya. Para mag-open mic ako. Okay. Tapos ang ending, parang gusto niyang magbayad ako para parang ibubuk ko yung buong place. Parang gano'n ang pagkakaintindi niya. Okay. Nag-open mic pa ako sa Penguin, kung familiar ka doon. Penguin din. Sa may Malate. Okay. Ano siya, artsy na bar. Okay. Yung mga independent na musicians nandun So, mga kailan ba nag-expire yung cartel contracts natin? Na napaka-unfair, by the way. I think that was 2010. Mga ganun nga. Tama. 2010 ata. Hindi, baka late. 2011 pa. Kasi ang Comedy Manila na form 2013. Mga 11 yata ako. So, inauna ka umalis sa amin. Baka 2010, 2011 ako. Ganyan. Tapos, ang common denominator sa lahat ng mga ginagawa ko, nagsusulat ako ng jokes. Yeah. Whether di-deliver ko sa comic strip, books, chopsticks, stand-up, di ba? Tama. Oo, nagsusulat ako for FHM. May material, yeah. Puro nagsusulat ako ng comedy. Tama, may column ka sa FHM dati. Yun. Tapos, so yun yung ginawa mo na talaga. Yung may TV show kami rin ng writer. Kami rin. May kanya-kanya kayong segment. Kami sulat ng writer. You're the Brew Rats, diba? No, I guess sa Brew Rats. Nag-guess sa Brew Rats, yeah. Yun. Yung segment namin sa TV show dati, segment mo yan, ikaw kumuha ng guest. Ikaw magsulat. Parang semi-indie type na style no? Parang ganun. Self-produced. Yun, nag-invite ako ng mga guests. Naalala ko, nag-guest ko pa sila Kuya Germ, si Mike Enriquez, Ryan Agoncillo. Na-interview ko yung mga yan. Saan to? Sa GMA News TV. Diba, nag-front act kami sa Channel 5. Sa 5, yeah. Lumipat kami ng Solar, tapos nag-GMA News TV. Grabe. Pag may gusto ko yung ehemplo ng grind, pare. Ito talaga yun. Kaya totoo si Stan parating, every time magkataon siya, pare, guest ka dito, tapos bilang, puta, nasa ibang TV show ka na naman. Parang ganun Diba? Yun. He always stayed kind of relevant. Man. Kasi ganun talaga You have to, I think, yun din yung natutunan ko. Kung walang gagawa para sa'yo. Hindi, ikaw talaga. Ikaw talaga. At first, syempre, nung time ng panahon ng mga Friendster, Multiply, Facebook, hindi naman uso yung self-promotion. Totoo. Kami gumagawa niyan Yeah. Sa comedy, ngayon nga lang nangyayari yun Hindi naman, pero stand-up comedy. Yeah, I would say malaking bagay yung social media sa lahat ng bagay kasi nga, yun nga, meron ka kagad marketing channel na libre. Oo. That's one. Pero ngayon,
sumiskip na rin eh. Alam mo yun, hindi na siya ganun di tulad dati, nakikita talaga post ko. Nakikita talaga kasi ngayon, naniningil na si Facebook, naniningil na Instagram, si TikTok, naniningil na rin, di ba? Unless na mag-viral ka, which is hindi mo naman nakokontrol yun. Yung mag-viral ka, kailangan may gagawin kang either... Dapat ihanda mo na yung sarili mo. Totoo. Sa kahit anong reaction ng mga tao sa social media. Tsaka huwag mo nang basahin yung comments. Ako, binasa ko na naman yung comments recently. Naburot na naman ako. Pag binabasa ko, natatawa na ako. Hindi kasi ito depende sa mood eh, no? Yung dating ginawa ko, may mga hater ako dati when I hosted sa Phil Coche. Ginawa ko, binasa ko yung mga haters na comment sa video. Tapos nagre-react ako. So ginawa mo silang content. Ginawa kong material. Galing. Ganon. Okay. Parang meme tweets. Oo, ganon. Ako, Stanley Chi reads mean comments. Tapos, magre-react ako. Pero yung mga resources na ganito, paano mo siya nakuha? Like, kasi, nung time na ginagawa mo tong mga to, anong nauna? Like, nag-TV show ka ba? Nag-columnist ka muna? Naging art director muna ako sa advertising. Yun talaga. Alam ko yun, art director muna ako, and then nag-comic strip ako. Yeah. And then naging stand-up comedian. Tapos naging book author. Yeah. Naging, TV host pero muna. Pero nagpa-publish ka na ng books while you were stand-up comedian. Yes, meron definitely. na. Tapos book author, then Suplado Tips, and then nagkaroon ka ng column ba or TV muna? Yeah, after Suplado Tips, may mga iba pang books. Tapos naging columnista ako sa FHM. Yeah. And then, nag-endorse pa kami ng Manila International Book Fair. Oo nga. Tama. So, paano to dumarating yung opportunity story? Kasi pinopropose mo ba to? Or parang... May lumalapit. Yeah. Pero syempre, pag may lumapit, hindi ka naman pwedeng susunggab agad. Oo, tama. At first, hindi ka maniniwala. Parang, seryoso ba to? Ganyan, di ba? Okay. Kahit na, yung nagkaroon kami ng TV show, yung first time, tapos na kami mag-taping, naka-taping na kami ng 4 na episode. Hindi pa ako naniniwala lalabas sa TV. Hanggat makita ko, nasa TV na nga. Yun. Tapos pag may lumapit sa'yo, ano ang rate ng pinapatulan mo or hindi? Anong pag may... Like, may lumapit sa opportunity, patol ka ba kagad or tinitignan mo muna kung... Maniniwala ako pag kinausap ako na maayos. Totoo. Mayari, nag-meeting, nag-set ng meeting, may kontrata, maayos yung usapan, di ba? Mahirap kasi yung aasa ka bang may gagawin tayong project o anong klaseng project? Kasi may mga ibang tao nag-i-inquire lang ng parang tinamaan lang sila ng inspiration tapos parang ma-inquire nga to. Alam mo mga ganun eh. Hindi, kahit sa kuyari, may mag-invite sa amin estudyante, invite ako na guest speaker. Ang topic tungkol sa pag-ibig o social media or sa marketing, ganyan. Sinasabi ko, send me an email na may maayos na letter of invite. Tama. Kasi hindi ako maniniwala kung sa Facebook mo lang ako in-invite or sa Instagram. It doesn't feel professional like kung diba? Totoo. Sa Instagram. Seryoso ba kayo na invite nyo ako? Ganyan. O pagka in-invite nyo ako, tatanungin ko kung may budget kayo. Tama naman. Dun muna, di ba? Kasi syempre, yung nag-invite sa'yo, titingnan mo may pambayad ba itong mga batang to? Wala. Estudyante to. Estudyante, syempre, di ba? Kung estudyante ka, sang eskwelahan kayo. Yan, tama. Ngayon, meron akong mga ibang estudyante na, yung mga schools na hindi mo sisingilin kasi alam mong walang pera yung school, di ba? Pero pag may budget, yung mga orgs na yan, may mga mayayaman na orgs, akala mo ba? Magtatanong ka ngayon, sige, meron bang budget dito? Ngayon, pag walang budget, ano yung paano yung pwedeng pagkasunduan? Sige, ako meron akong mga presentation na pang walang bayad. Okay. May presentation ako na So may tears. Meron, yung walang bayad, sige. Tatlong slides. Yung walang bayad, yung slide 50 nakalagay. For more. May payment wala. Pag walang bayad yung org, ito yung mga topics na pwede ko ibigay sa inyo. Tama yan. Meron na akong presentation for that. Ginagawa ko rin yan. Sabihin na natin, org sa UP. So go. Hindi. Ako talaga, pag may nag-i-inquire ng talk, papakitaan ko ng, ilang hours. Kaya sabihin 4 hours. Pag 4 hours, kailangan may bayad to. Imposible naman ng 4 hours. Anong gagawin mo sa 4 hours? Workshop. Maniningil ka niyan. Maniningil ka dapat pag ganun. Pero kapag sinabing talk, 50 minutes org, makita mo org, tapos makita mo, baka, taga Lasal ako, alam ko ano yung mayaman na org o hindi. Diba? So, pag di nakita ko, maliit na org lang to sa Lasal. Sige, papayagan ko na ng ganito.
Pero, yun nga, dapat may, kung babayaran ka, may premium talaga. Meron siya. Kasi lugi naman yung nagbabayad. Ganito mag-plan si Red eh. Kunyari, di bayad dyan. Tapos malitang budget. O di syempre, meron kang gagawin na pang malitang budget. Yes. Pero kung yari malaking kumpanya kumuha sa'yo, tapos hinihingan ka ng 30 minutes na talk, ibang budget yun. Gagawa ka talaga ng presentation. Papracticein mo talaga yun. Magbibihis ka, di ba? Magpapagupit ka. Totoo. Re-rehearse mo ng konti. Iyano mo, di ba? Parang isang beses nagtoka ko sa Lasal, dalawa lang slide ko eh. Kasi hindi ako binayaran. Okay. Pero 40 minutes na-fill up ko siya. Pero po siya parang nag-corp, isang beses 20 minutes sa corp advertising. Sabi ko, dapat maningil ka ron. Dapat may singil, may diba? Tapos ang ganda pa ng booking, parang Monday 1 p.m. So parang walang kalaban na ibang booking, diba? So solid, diba? Dito magplano si Red eh. Like, pagpeperahan ko sila. Well, totoo naman. Ito, pwedeng X-deal. Naman. Pwedeng X-deal. Halimbawa, kailangan mo yung services ng kumpanyang yan. Sige, magtutok ako for 30 minutes, pero ang kapalit, imbis na bayaran nyo ako itong service ninyo. Okay. Kasi ang presyo pero dapat gusto mo yung service. Like, hindi naman parang, anong gagawin ko dito sa mushroom chips na to? Diba? Hindi ganun. Bibigyan ng lifetime supply ng mushroom chicharon. Parang ganun, diba? Halimbawa, ito, kunyari X-deal sa isang item na gustong-gusto mo. Binibenta nila. Pwede. Diba? May mga kilala ko na parang paborito nilang kliyente, mga Power Mac Center. Kasi minsan parang co-corp gig sila ron. Kunwari, musician sila or DJ sila. Tapos bibigay daw sa kanila iPad or laptop. Diba? Pwede na yun. Super solid na. Kahit yung demo unit lang eh. Diba? Ayos na yun eh. Totoo. Dati kinuha ako ng Geely eh. Tapos nakikipag-negotiate ako. Sabi, gusto ko X-deal. Ako yung nagsasabi ng X-deal eh. Kasi kotse. Kinukuha ka ng Geely for Wala, stand-up lang. Maliit lang nakuha ko dun. Pero bumomba ako ng 45 minutes sa MOA. Kailan to? Sa MOA? Tagal na. 2016 siguro. Geely? Bago pa lang ang Geely nun. Mga ganun. Launch nila, launch. Tapos naalala ko, ang nauna sa akin, Autotelic. Tapos ako, tapos Urban Dub. So talagang wala akong chance na makakuha ng attention. Alam mo dapat ikaw nauna ron eh. Oo nga eh. Sinasabi ko nga eh. Pwede ba ako mauna pero may scheduling things yata eh. Parang kaya naging ganun yung lineup eh. Dapat stand up first before music. Oo, totoo. Or kung talagang sobrang sikat mo, di una muna yung music. Tapos wag yung Chris Cut. Parang dati, ito nanood ako ng show ni Rex sa may sa may Luneta yung Ocean Park. Ocean Park. Nag-perform siya sa Ocean Park. May din eh, may parang performance area doon. Okay. Performance area. That rules. Alam mo sino kasunod ni Rex Navarrete? Sino? Si Mocha Girls. At least kasunod. Parang nauna ata ang Mocha Girls bago basta ganun. Akala ko yung next pare. Seals. May mga seals. Pare nauna ang Mocha Girls bago si Rex. Tapos syempre yung mga sasabi ng Mocha Girls, we need a horny guy. Mga ganun puta. Doon may mga ginagawa yung Mocha Girls minsan na papapuntahin nila yung lalaki sa stage. Lap dance nila. Tapos papasok nila yung kamay dun sa pantalon, pare. Tangina, paano mo susundan yun, pare? Siyempre, after nung Mocha Girls, siyempre, yung mga lalaki ron nakatulala na, nakaganon na. Ladies and gentlemen, Rex. Si Rex Navarrete. Paano ko patatawa nun? Wala na. Sobrang nangihina ka na. Wala na. Sobrang bricked up na. Wala na talaga. Tsaka para kang bitin. Gusto ko pa ng Mocha Girls, di ba? Dude. Tapos grabe. Wala sa mood makinig ng jokes. Tapos kumakanta Brian sila. Enjoy the ambulance. Sumasayaw sila ng yung parang Pussycat Dolls, ganun. Pero kamusta si Rex? Okay naman siya nun. Nag-kill naman. Nanood ako nun. Si Uli ata, rin. Nag-kill din. Parang ang opener ni Rex, si Uli ata. Si Uli nga yung nagpa-lap down. Parang yun ang naalala ko. Tinawag ni Uli mo ang girl sa stage ulit. Hindi, ang nakakatawa nung nandito si Rex, sabi niya yun, doon niya na-appreciate yung development ng scene. Kasi pag pumunta siya dito, totoong stand-up gig na daw yung ginagawa niya. Hindi tulad daw dati, siya mismo mag-BBO sa kanya. May isang time, wala siyang opener. So, opener niya, acoustic singer, mga ganong klase. So, dati doon opener niya, Spit. Spit talaga sila, Gabe. Okay. Si Okay Ka Ba Chan guy? That guy rules. So, yun. So, parang sabi niya ngayon, feeling daw niya pag dumating siya, may proper
stand-up gig na nangyayari. So, nakakatuwa naman. Speaking of ex-deal, nagkaroon rin ako ng ex-deal dati. Sabi ko sa ex ko, sana balik. Si wordplay talaga, oh. Puro wordplay ngayon, Nakakahiya. Kanina ko ba yun? Ex-deal. Sulat ka na rin ng libro, pare. Oo. Kupal tips. Yun din yung isa sa mga parang ways ko rin na nakipag in touch din with Stan. Every time na sinasabi ko, gusto ko magsulat ng libro, ang una kong pinipm si Stan. Stan, paano mo magsulat ng libro? Mahirap ba magsulat ng libro, dude? Ako kasi sanay na ako Ako kasi sanay na ako. Gusto ko. Diba? Depende sa kung ano gusto mo isulat. Halimbawa ako, pag nagsulat ako ng libro, ang deadline ko sa sarili ko, within 3 months, tapos na yan. Tapos pinakikilamanan ko yung cover, yung presyo. Gano'n kadalas ka nagsusulat ng 3 months? Like araw-araw, gano'n? Basta kailangan, 1 chapter per week. Okay. 1 chapter medyo per week. Grind din pala, no? Tapos ang isang chapter ko, sabihin natin, 20 pages. Yeah. Kung mga 15 chapters ako, bilang ko pati ilang pages, ano yung papel na gagamitin, magkano yung presyo, paano ko i-market, alam ko na paano yung sino mga padadalhan ko, di ba? Yun din yung kasi parang, kaya ang tatanong kay Stan, kaya sa utak ko naman, pag nagsulat ako ng libro, gusto ko, may pupuntahan, hindi yung so iniisip ko nga, pag gano'n na yung mentality ko, ibig sabihin, dapat di ako nagsusulat ng libro kasi gusto ko lang siya kumita Alam mo yun yung dating doon. Yung mga first books, hindi yan kumikita kaagad. Yeah. Kikita kapag may book 2 ka na. Oo, yan. Kaya may Suplar Tips Part 2. Oo. Pero hindi na ako nag-Part 3. Ginawa ko na iba kasi ayoko naman ng parang encyclopedia na puro suplado tips. Gusto ko iba naman. Ang sinunod mo doon, tama ba? Para mas Pogi advice. Points. Pogi Points, yan. Tama. Tapos, after Pogi Points, Men are from QC, women are from Malabang. Yeah. Tapos, Chicken Mommy for the Sawi. Hindi ko alam to. Tapos meron ako title, One Night Stand. Yun sa FHM. Tapos meron akong Office Petics. Dami na pala. Ilan na? 12 books. Damn! Tapos dapat meron kang box. Meron akong edition box. Yung iba kasi di na pinapublish yung mga libro ko Sobrang tagal na kasi nun. Yung Chopsticks, 3 books yan. 1, 2, and 3. Tapos meron akong Love is Landian with Effort. Yun yung huling libro ko bago mag-pandemic. Di ba parang prime time nga mag-publish ng libro pag pandemic or hindi? Wala kasi lumalabas, pare. Wala pupunta na national. Oo nga naman, tama. Diba? Ngayon yung National Bookstore naging office supplies Totoo. Wala na silang mga libro. Wala na masyadong libro. So, kung mag-self-publish ka naman, you have to publish 3,000 to 10,000 books. Saan mo ilalagay yun? Yun nga yung sinabi mo sa akin Parang kung mag-self-publish ka, pero kung 3,000, sa isip ko, 3,000 na libro, kaya in-afford, kinalculator ko, afford ko to, pero sa naisip ko, saan ko tatago? Saan mo itatago? Kailangan may bodega ka, di ba? Tapos, parang nilalako mo. Tama. May mga books si Red na yung puro mukha niya nakagano'n siya. Tapos isa pa yun, yung unang mga libro ko, dati wala yung mukha ko sa cover. Oo, kasi iniisip ko nun. Parang wala. Hindi ako kilala. Exactly. Iniisip ko, hindi ako kilala. Ba't ko ilalagay yung picture ko sa cover? Pagka nakita mo ordinary reader, ba't ko bibili yung libro ng hayop na to? Sino to? Tapos may nag-advise ba sa'yo na ilagay mo yung mukha mo doon? Yung Summit, yung FHM, nilagay nila yung picture ko sa cover. Sabi ko, di ba kayo, parang medyo naiilang ako, nahihiya ako nalagay yung picture ko. Tapos nung piniprint na, sabi sa ng editor, ngayon ka pa nahiya, piniprint na natin yung libro. Wala na. Hindi, pero nilagay nila, sila yung nag-advise na ilagay na yung picture ko sa... Pero ba, kamusta ba being an author? Ano ba siya? Worth it endeavor ba siya? Or is it more of parang it's just another way to market yourself? Or parehas? Parehas, pero you don't do it para kumita ng pera. Okay. Ayoko na. Ang yumayaman na author, mga nasa ibang bansa. Naman. Yung nagsulat ng Harry Potter. Siyempre, puta. Grabe naman. Napaka one in a million author naman nun. Di ba yun? Sila Lang Leab. Ayan, yumayaman yan. Pag kami publisher ka. Dito kasi, so tingin mo sila Bob Ong, di yumaman? Sila Paul sa Medina. royalties, tingin ko naman kumita sila. Pero dahil hindi siya nagpapakita, hindi niya ma-market. Hindi niya na-maximize. Hindi niya na-maximize. Kasi kung ikaw si Bob Ong, pwede ko naman kunyari i-claim ako si Bob Ong tapos i-invite ako Pareho naman kami insik, diba? Wala kang gumagawa nun. Wala gumagawa Guys, gusto ko palang i-announce sa podcast na to, ako si Bob Ong.
Guys, ito pala. Actually, reveal namin na si Bob Ong. Yes. Thank you. Di ba, kunyari, oo nga, no? Kunyari, ikaw si Bob Ong. So hanggang ngayon, wala na-meet mo na si Bob Ong? Wala. Hindi. Hindi ko nga kilala kung sino siya. Dude, sobrang... Feeling ko iba-ibang tao yun eh. Iba-iba, sabi daw, iba-ibang tao. So, kunyari, ikaw si Bob Ong, di syempre, imbitahan ka ng mga iba't ibang estudyante. Yeah. Nung kasikatan talaga ni Bob Ong, di ba? Hindi niya na-maximize. Na hindi si Bob Ong. O, di ikaw, maglabas ka ng libro, Andre. Ang title, ako si Bob Ong. Si Bob Ong. Tapos balik na rin mo yung libro, di ba ganun dapat? Diba? Para naman mapagkakitaan mo. Hindi, akin pa side. Pero yun yung ano eh, di ba? Parang same type of books na nilalabas mo, parang ganun, di ba? So parang, inisip ko kasi, top of mind, yun kagad, Bob Ong. Pretty sure, baka siya na yung pinakakumita sa libro industry. Hindi pa rin. Tingin ko, yung publisher niya. Yung mga tipong smaller and smaller circles, mga ganun. Well, I mean, kumita yun kasi naging sa Penguin na ibang bansa, di ba? I would guess kumita yun. Pugad Baboy. Pero si Paul Medina, ang ibig ko sabihin, kumita sila, pero yung style ng pagkita nila, halos parehas sa ating grind din talaga. Tipong kailangan magpakita sa con. Diba? Ganun, parating na nasa con si... Kasi kung wala tayong live show, wala nang kikitain eh. Wala nga so sila talaga, ganun din. It depends kung anong klaseng stand-up comedian ka. Kung gusto mo, kasi may mga ibang stand-up na gusto nila, comedian lang ako. Hindi ako gagawa ng iba. So, may hirapan silang kumita. Mahirap nga. Diba? Kapag tawag doon, kapag may mindset ka na ganyan, parang applicable kasi yun din yung ginagawa mo stand na hindi ko magawa is kunwari merchandise, lahat ng mga binebenta na ganyan. 'Di ba practically tinatanong, so yung t-shirt mo stock mo yan o ano, tas tinatanong ko kung saan nakatago. Alam mo yung t-shirt ko, nakatago sa bahay. Ang hassle lang, pinirata ako sa Green Hills tsaka sa 168. Doon ko nakita na, mukhang bumebenta nga t-shirt ko, pinipirata na ako eh. Di ba yun yung sinasabi? Kasi it's a whole different beast eh. Ang dami nagkatang, wala bang t-shirt dyan na mabibili namin? Wala bang ganyan-ganyan para mag-ano? I mean, pwede kang gumawa ng licensing deal with linya-linya, mga ganong klase. Nakakatulong yun kasi wala ka nang handle na iba. Oo. Po-promote mo lang. Actually, sa'yo na yung pera. Diba? Ako rin may collaboration ako with Linya Linya. Pero my collaboration is because of yung sa pagiging car guy. Sa laking manual pero matik magmahal. Maganda. Diba? Pero yun nga, parang hindi siya ganun kadali as people would think. Kasi first time ko nag-t-shirt, doon nag-wrestler ako. Tapos naalala ko, nung unang best naglabas ako ng t-shirt, na sold out. So pag uwi ko, ako, pera yung inuwi ko. Nung pangalawang show na hindi siya na sold out, pagod ka na, tapos mag-uwi ka ng putang ina 30 na t-shirt or 50 t-shirt. Ang advantage mo naman, nasa likod lang naman ng kotse mo yan. Yun naman talaga. Diba? Totoo. Yun lang naman eh. So, kahit saan ka magpunta, may dala kang t-shirt, pag may gustong bumili, pwede mong bentahan sa parking lot. Ang hirap kasi may siya isang t-shirt na niragalo lang yung sa akin ng Christmas. Uy, limited edition. Ang nakalagay titi sa mukha. ang hirap isuot. Edit sa mukha naman. Pwede mo namang isuot sa podcast. Oo nga. Sinuot ko nung Christmas eh. Tapos sabi, anak, agad ka muna. Komedyante ka, pero umusuotin. Hindi mo dapat sinusuot sa family reunion yung mga Inisip ko nung ginawa ko yung shirt na puta maraming kasi parang novelty eh, 'di ba? Tapos limited, parang puta 4 na t-shirt lahat na benta ko nun. Asa na iba? Ewan ko na kung saan iba. Parang dami ko nang pinamigay eh. Hindi ko feeling ko naubos ko na eh. Ako marami akong t-shirt sa bahay. Mga iba't ibang designs ng ano. Tapos iba-ibang sizes pa per design. Oo, iba-ibang sizes. Diba? O di syempre meron na ako mga t-shirt broken sizes na, extra small, small kasi naman walang medium, walang ang uso large, na ngayon mga maluluwag. O di ba? Yung transition ng dati, uso yung slim fit hanggang sa ngayon, uso na yung maluluwag. Oo nga, nagkaroon nga ng ganun. Uso nga daw ulit yung elephant pants eh. Maluwag ngayon. Maluwag na uso ngayon. Pumunta kayo ng Uniqlo. May mga Uniqlo. Oversized na mga damit. Ang pantalan ngayon, hindi na, dati nagkaroon ng slim, di ba? Parang skinny jeans. Skinny jeans, tapos, mga ganon. Uniqlo, nagkaroon pa sila ng tech na slim fit siya, pero hindi siya uncomfortable. So, yung malambot na tela. Malambot na tela. Tapos ngayon naman, maluluwag na ulit lahat ng pantalon. Ganun lang naman eh. Lang, so yung mga maliliit na sizes ko, nasa bahay. Naalala ko dati, one size smaller eh, mga nagbubuhat. Oo. Pare medium ako, pero mag-small ako para putok daw yung para batak. Mukhang bouncer. Pang-workout ko. Ngayon, puta, mga tao nag-gym, ang luluwag na son.
Yun. Nakita nakapolo siya. Binibenta ko rin yung mga boob mug. Meron akong ganun. Ano yun? Yung mug na may... Mug na boobs. Mug na yung may puwet. May binibenta. Kasi yung mga, ano lang yun? Ano sa bahay. Marami ako nun. Meron ka ba yung mga titi straw? Like, meron akong mug na binibenta, yung handle niya, titi. Yun. Pero hindi ko nilabas yun. Pero, gaano ka, we would say na parang, pag nakabenta ka ng shirt, malaking tulong siya sa, income mo? Ano lang siya eh. Pinapaikot mo lang yung pera eh. Kasi, para makapag-produce ka uli. Parang mas nakikita ko siya as a visibility kind of thing. Parang exposure din siya. Kasi pag may nagsuot ng t-shirt mo, parang mas nagmumukhang big yung brand mo eh. Parang ganun. Kaya parang never ko siya nakita as a, na parang puta, sasakitin ko ba ng ulo to? Naalala ko yung, putya, pag hiniram ng airpods ko yung kotse, labas mo lahat ng t-shirt sa likod. Putang ina, dahil mo ilalabas. Mga ganun klase. So, yun yung pinaka-bad. Or yung tipong for the longest time, walang makasakay sa likod ng kotse mo. Kasi puta, puro merch. Ganun si Nathan sa may-ari ng Meshwa. Yung likod niya, puro mga gulay. Mga shawarma machine. Storage, bro. Storage. Malaking bagay. Kaya nga yung lagayan ko ng damit, hindi ko malagyan ng mga ibang damit ko talaga yun. Kasi nandoon yung mga stock ng Totoo. Mga t-shirt na meron ako senpai ng turbuhan na t-shirt eh. Yun ang yung moniker ko eh. Diba? Senpai ng turbuhan. Senpai ng turbuhan. Sa kotse, yun ang moniker ko pare. Okay. Paano tawag doon? Paano mo binibenta online? Pag sinuot ko, syempre may magtatanong, magkano yan? Tama. Click mo yung Shopee store ko, Suplado store. Tapos mo, meron siyang industry eh. Yun yung gusto ko i-stand eh. Buo yung brand niya eh. Alam mo yun? Parang techno-mechanicals. Kaya, doon I feel like nagkukulang, ang daming komedyante nagkukulang. And I think we could learn from you eh. Kasi parang, if there's someone na talagang really did it well of self-promoting, ikaw yun eh. Sobrang, ang dami, libro, column, TV show, ang daming avenues of exposure na you're like a Chinese Red Oliero. Alam mo, si Rex sabi niya sa akin, you know how to hustle. Yun din sinabi ni GB I think you have to know talaga. Na na kinento ni Rex kay GB na, this guy is Chinese, he knows how to hustle. Ang I think din difference din ng some comedians. Pag may, like sinasabi nila sa akin na parang, ikaw yung ambitious, ganyan-ganyan. I think, yun lang yung naging sliver advantage ko over the likes of GB, James, na kaya mas nakakabenta ako sa kanila ngayon. Mas nag-promote lang ako talaga ng mas intense than them eh. Kaya si GB, and I would say parang one of the best comedians ever na napanood ko. I think parang may problema lang siya. Meron siyang, hindi ko alam kung ego or more of parang nahihiya i-promote yung sarili niya that way. I think it's more of delikadesa. Si GB kasi is the parang tatay ng Comedy Manila. So inuuna niya talaga yung iba. Inuuna niya yung iba, 'di ba? So ako yun ang na-appreciate ko kung sa kanya. Kung mas egotistic si GB, feeling ko mas sikat siya like mga 300 times siguro than Siguro mga siya, parang yung nagko-comedy special siya sa malalaking venues. Kasi tsaka English comedy. Kaya niya mag-English comedy ng 1 hour. Kaya niya sa ibang bansa eh. Yun yung magaling dun eh. Kahit panot siya. Yun ang advantage niya. Hindi. Yun ang advantage niya sa ibang comedians. Tama. You can perform sa ibang bansa na nakakatawa ka. Oo. Kasi ako pag pinag-English mo, siguro ang skill ko mababawasan ng mga 80%. Parang ganun. Si GB, kaya niyang i-translate yung shit niya. No, sabihin natin hindi complete translation from Tagalog, pero kaya niya siguro at 90% capacity siya nun. Kaya ni GB yan. Sobrang I'll take into heart yung sinabi ni Red dati na being funny is the bare minimum na here. Oo, dapat. The real hard part is like easy na lang yung pag-open mic and the real hard part is yun yung masaya eh. That's the fun part. Ang advantage namin nila Ryan Puno, nanggaling kaming advertising agency. Alam namin paano namin i-market sarili namin. Okay. You know how mo lang ng demographic. Malaking bagay na yun. Parang alam mo lang kung sino. Ito yung bebentahan mo. Ito yung mga bibili sa akin ng ticket. Ito yung mga manonood sa akin. Ganon. Yeah. And I think yun din yung parang naging
tawag doon. May ano ba? May anong time natin? 55 minutes. We're making great time, pare. Ang isa rin sa mga parang pinaka tawag doon na feeling kong gusto ko rin malaman sa Stan. Ano yung transition point na bilang nakita ka namin sa mga gig ulit, oy Stan, parang ganyan, 'di ba? Parang nakakatuwa. Tapos bilang nung una ayaw mo sumampa. Tapos sumampa ka. Tapos ngayon, putya, meron ka na ulit mga special sa Wicked Dogs, ganyan, nakakapagbigay ka rin ng opening spot sa mga tao, meron, putya, nabibigyan mo ng, sabi ko nga, nagmumukha akong gago rito kay Stan, lahat ng mga opener niya, may t-shirt, may pagkain, may sapatos, may sapatos, putya, kinasabi ko, tayo na paano nakarating sa inyo yun, may sponsor ako, ha? Kitang-kita namin kasi, alam nyo, ha? Kasi pag may nag-open sa'yo, talagang puta, hanip sa promotion, tayo na daya, may t-shirt, may sapatos, may lahat. Kasi ganito yan, pag headliner ka, at may sponsor na lumapit sa'yo. Gusto mo pa sa lahat. It's your responsibility na sana yung kasama ko rin meron. Tama. Diba? Hindi naman pwedeng ikaw lang na gets. Parang hindi mo naman lahat ng sapatos tsaka ng damit, di ba? Ano ka, hindi ka naman caterpillar o alupihan na maraming paa, di ba? Tama. Pero paano mo na-decide bigla, puta game, gawin natin to ulit? Yeah, let's go back, baby. I was doing open mic sa Brad and Pitts. Yeah. Tapos nakausap ko si Derf. Sabi ko, pare, ito yung dilemma ko. Nag-usap kami. Si Derf, alam mo naman yun. Para sa Nicolas Cage. Meron siyang tinuro na Nicolas Cage method. Yung Nicolas Cage method ni Derf, sabi niya, huwag kang mamili ng racket, tanggap ka lang ng tanggap. Parang si Nicolas Cage. Kahit pangit yung pelikula, tanggapin mo. Mga wisdom ni Derf sabi ko kay Derf, hindi ako Nicolas Cage. Para akong George Clooney o Jackie Chan, binabagay ko sa sarili ko yung kinukuha ko, di ba? Yung Jackie Chan method, you get the same people. Di ba? Sa pelikula niya, yung barkada niya sa isang pelikula, sa next movie, kalaban na yung si Adam Sandler. Di ba? Ganon. Lalo na sa mga Hong Kong films, talagang sila lang para. Sabi ko, ang style ko, ganun. Parang Jackie Chan o George Clooney. Ganyan. Siya, si Nicolas Cage siya, di ba? Kahit ano Sabi niya, wala siyang pakialam kung opener siya, feature o headliner. Ganon. Okay lang sa kanya. Tanggap lang ng tanggap. Ganon. Sabi niya, then nag-Brad and Pitts ako, nag-open mic. Ngayon, nag-pandemic. O di kami, nag-uusap kami sa chat. Zoom. Nag-Zoom kami. Nagbabounce kami ng mga jokes. And nung unti-unti nang bumalik yung mga gigs, sabi ko kay Derf, kasi wala kumukuha sa kanya. Tama. Tapos sabi niya, tayo na kaya mag-produce ng Sabi ko sa kanya, mag-produce tayo. Pero ayoko na yung nangyari dati na nag-Zoom kami na show. Tama. Hindi bumenta. Kasi yung mga tao nun, hindi naman sanay manood via Zoom. Tama. Diba? Mahirap. Mahirap. Back to normal na. Sabi ko kay Derf, tara, mag-produce na lang tayo. Tayo nagpa-kausap namin kausap namin si GB. O di kinuha namin yung mga hindi kinukuha. Maganda. May mga kinausap na kami. Sabi ni GB, kailangan 6 lang ang comedians na kinukuha. Di nagtanggal kami ng mga comedians. Kausapin mo na to, Derf, kayo nag-usap May mga kinausap na rin ako. Tapos sabi ko, pare, matuloy lang to, ikaw na headliner. Okay lang, matuloy lang to kahit hindi ako mag-perform. Para yung 6 comedians, di ba? Ayun, para matuloy yung project. Kahit na ako na mag-promote. Nung kinausap na namin si GB, sabi niya, hindi kunento na namin. Ito yung comedians namin. Tapos sabi ni GB, Stan, dapat ikaw mag-headline. Totoo naman Kasi, tagal ka na nag-i-stand up Ikaw mag-headline. Na nagulat kami. Parang binato kami ng curveball ni GB. nagulat ako. Sabi ko kay Derf, kaya ko kayang punuin yung Wicked Dogs. Kanya kinakabahan ako, ganyan. Sige, kaya mo yan, sige. Okay, sige. Ikaw naman si Nicolas Cage Sabi ko sa kanya. Kami, nag-promote na. Nagulat ako na marami na noon sa Wicked Dogs. Practically sold out Ganon. Kaya nga pinipili kita mag-theater, ang kulit mo Hindi, yung theater, sabi ko nga sa'yo, pinipili ko kung saan yung pati yung venue, pati yung oras. Sa San Juan feeling ko. Inaano ko yun. Chine-check ko. Tapos, sabi ko, okay, Derp, sige, gawin natin sa sa etong Chinese New Year. Kasi baka mamaya chamba baka mamaya chamba lang Di ginawa namin.
Nung last year, that was She's G Pare. Ano yun? Yun yung title nung show namin. Talaga? November. Hindi ko She's G Pare. Tapos yung January, Made in Binondo. Yeah. Yun yung yun yung Chinese New Year. Napuno ulit. Tapos sabi ko, hindi nga Chinese New Year after. Tsaka balita ko hindi lang puno, talagang standing room Talagang to the brim Parang nagagalit nga sila Derp tsaka sila Uli. kasi ang sikip daw. Sikip na, wala ka na, di ka na makalakad. Hindi raw sila makakain. Ganun talaga. Sikip daw. Tapos Chinese New Year, iniisip ko, baka mamaya dahil Chinese New Year. Kaya nanood yung mga ibang Chinese. Hindi ka pa rin kontento. Ayaw pa rin maniwala. Tingnan natin. Gawa tayo sa April 1. April 1. Wala naman daw April 1 alam ko to. Alam ko tong April 1 show na to kasi tinry ko rin mag-show niyan. Tapos lahat ng gusto kong kunin na opener. Sila Genie yata, parang ganun. Kasi rin mag-ano kay Stan So parang, ba't ka nakakistan? Kala ko puro Chinese lang. Tapos magkakita ko ng lineup, putang diverse na. Hindi, kailangan magbago ng lineup. Nung time na yon, after the Chinese New Year na special, si Doc Ramon, the next day, oo nga, nalala ko to. Lumipat ng grupo. Sayang. So, sabi ko kay Derp, pare, alam mo, kilala ko sinong kukunin ko. Kasi wala si Doc Ramon Siyempre, titingnan ko sino sino hindi kinukuha, titingnan ko Sabi ko, kinausap ko si Ryan Rems. Bro, pwede ka ba? Ayun. Pumayag. Si Ryan Rems nagpaalam kay GB. Ako, advance ako magsabi, ito yung date, ganyan. Yeah. Ang aga mo nga mag-book Tapos, sabi ni Derp, Stan, ang aga mo mag-book, tingnan mo, nauunahan na tuloy tayo, kinukuha na tuloy si Ryan Rems, kinukuha na si ganito. Okay lang, hayaan nyo sila. Yun nga gusto natin tama. Pag kinuha natin, kukunin na rin ng iba. Yes, diba? Mismo. Maganda siyang ecosystem Kasi, contrary to other, yung paniniwala ng comedy crew, na kapag nag-show ka sa iba, it would cut from the other show. So, sinasabi nila, pag nag-show ka 1 week ahead sa show namin, mawawalan kami ng audience. Parang yun yung paniniwala nila Hindi, kasi ito para sa akin baliktad You help other comedians na mag-book sila. Yes. Pag napanood sila ng audience mo, manonood sila sa'yo. Yeah, sa show pa, isa pa. Ibang show nila, di ba? Tsaka hindi naman limited lang yung tao na manonood sa atin Marami yan. Pag may na-win over silang isang grupo ng table, shit, panoorin ka namin dahil kailan next show mo? Di damay ka po. Kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang market yan. Nangyari sa akin yan with Basura. Leland open for. May 4 na load for him Diba? Yun. The rules. Parang yan. Binibigyan nyo sila ng chance na makilala ng audience. Yes. Tapos hanggang sa makabig gagaling sila. Oo. Yun din. Dati nga kinausap ako na isang comedian. Naku, nabawasan tayo ng comedians kasi lumipat ang grupo. Sabi ko, okay nga yan Gagaling yung mga opener. Yeah, mismo. Diba? Mag-i-improve lahat. Kasi magkakaroon kayo ng break na makapag-perform. Di yun. Nung dati, wala kumukuha kay Josel. Kinuha namin. Wala kumukuha kay Eman. Kinuha din namin yan ni Derf Nakausap namin si Jeline. Kinuha din namin yan. Tama. So, sabi ko, kita mo. Binook natin, nagpaalam kay GB. Di kinukuha na rin sila. Kasi naiisip nila, nga bakit di natin kinukuha si ganito, si ganyan? Tama. Yun din. Tsaka makikita. Kasi like kunwari may mga ibang comedians na hindi ko masyado napapanood dahil open mic lang naman yung common na gig namin. 'Di ba? Tapos pag may kunwari si Victor ginamit niya si or ikaw ginamit mo si whoever, tapos nag-kill ng solid, marinig namin yun. Tapos bilang ako parang, sige nga, book nga natin to. Yun. Parang gano'n. Kaya minsan, nawawala na ng trabaho si Andrin. Pinapalitan ko na. Kumakain naman siya ng Chicken Joy sa show. Oo nga naman. Okay naman. Yung sa point is time, tinan mo si Jilin, gumaling na. Tinan mo si Eman, gumaling na. Si Josel nandiyan pa. Si Eman nga, hindi ko pa nagagamit. Kasi, at one point in our stand-up comedy lives, ganun may kumuha rin sa atin. Tama. Ganun din tayo. Kaya nga sabi ko lang naman sa mga opener, pag sumikat na kayo, pag gumaling kayo, magbigay kayo ng chance sa iba. Magbigay kayo ng chance sa akin. kahit sa podcasting. Nag-guest ako sa mga bagong podcast. Yung sabi ko, pag sumikat na kayo, pag may baguhan dyan, i-guest nyo rin. Or pag may nag-invite sa inyo, mag-guest kayo sa kanila. Tama. Yun yung para umikot yung ecosystem. Parang alam niyo yung pakiramdam ng baguhan Ngayon, Stan, dahil binring up mo yan, ang dami na mag-message sa akin na kailangan ko mag-guest sa podcast nila. Tapos mag-guilty na naman ako. So mamaya may 3 oras na naman ako sa StreamYard. Sa Zoom. Pwede mo namang i-schedule yan.
Gawin mo na lang parang CSR. Si Stan ang invite nyo. Pare, CSR mo yan. CSR ba? Ikaw, CSR mo rin yan pag invite kayo mag-guest. Hindi, ito na lang, last na before we wrap up. Kasi, yun nga, lahat tayo dito stand-up comedian. Nung bumalik ka, I'm not even talking about yung kita, yung mga tao, anong feeling? Nung unang-unang show, tapos napuno mo, tapos nag-headline ka, 30 minutes, 40 minutes? 30 minutes, di ba? Puta. Anong, sarap no? Masaya pare. Sarap talaga na stand-up eh. Ito lang. Masaya. Yung open mics nga lang eh. Makapagsubok ka ng bagong jokes, tuwan-tuwa ka na. Whether it works or not, di ba? Nakapag-try ka. Yun. So, yun. Thank you so much, guys. Underpaid by Stanley Chi. Kasama rin namin dito sa, ano naman bagong... TPN. The Pod Network Entertainment. The Pod Network Entertainment. Yung pod-producer natin, si Jasper Manalang. Si Jasper. Parating sinasabi mo, nood ng wrestling show. At medyo weird, kanina ko pa ka-face-to-face si Victor. Sabi ng studio. Bro, papromote ko lang. Ba? Spooky Comedy sa October 28, Saturday 8 p.m. sa Hobby Stadium. Manood kayo. Maganda yung venue na yan. Ang Hobby saya. Stadium. Spooky Comedy. Saan ang tickets yan? Sa comedymanila.ph. Tapos pinopost din namin yung check mo yung social media ni Stanley Chi. Ang dami magandang content. Ako din, may show ako. Huwag na. Please. Sige, go. September 23, that's on a Saturday. Comedy Cowboys. With me labo ng team nun eh. Walang ibig sabihin eh. Ako si Alexio, September 23, comedymanila.ph for tickets. Ako din magkaroon ako ng show sa October 14 sa Alabang. Details to be revealed soon dahil hindi pa ako nagde-deposit sa theater. Okay, yun lang. Thank you so much. Social media. Comedy Facebook, Manila. Instagram, TikTok, YouTube, Stanley Chi. Hanapin nyo ako. I-Google nyo ako. Lahat. Marami si Stan nasa lahat. Nasa Bumble, nasa Grindr. Marami sa Grindr. Anyways, thank you so much, Stan. Andren. Guys, pwede na tayong matulog. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.